Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Bago po tayo mag-umpisa, siyempre papasalamat munang muli si Kamanong sa gusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan, sa YouTube at sa TikTok. Ito po mga kabayan, nakakalungkot po. Tumaas po ang bilihin na naman natin. Nagtaasan po ang mga karning baboy at karning manok. Pero sa kabila naman daw noon, meron naman daw pong bumaba. Ayon sa balita, bumaba naman daw ang ilang piraso, ilang isda. Hindi natin alam kung anong klaseng isda na ilan daw ang bumaba. Pero hindi lahat ng isda ay bumaba. Pero ang karning baboy at manok ay napakataas. Dito po, pakinggan po natin ang balita, mga katambay, at komentuhan natin. Tumaas pa ang presyo ng ilang isda at karneng baboy isang linggo bago ang Semana Santa. Pero huwag munang mamblema sa uulamin dahil may ilang isda rin ang bumaba ang presyo. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, ano nung isda na ba ang bumaba ang presyo? Jester Maui, good news para sa ating mga kapatid dahil bumaba ng hanggang 60 pesos ang presyo ng ilang isda dito sa Barangka Market isang linggo bago magsimula ang Holy Week. Nasa 20 pesos nga ang binaba ng ilang isda katulad ng bangus at tilapia. Samantalang ang alumahan at tulingan naman mula 360 pesos, ngayon ay nasa 300 pesos na lang. Ang dalagang bukid naman, 170 pesos pa rin ang kada kilo. Nagmura na rin ang galunggong na ngayon ay nasa 220 pesos na ang isang kilo. Bukod dyan, may nagmahal naman na ilang isda at seafood. Ang pampano ngayon, pumalo na sa 440 pesos. Wow. Ang hipon, nagmahal din ng 40 pesos. Habang ang pusit, mas mura naman ngayon ng 20 pesos. Bukod dyan, nagmahal din ang presyo ng baboy ngayon. 370 pesos na ang liempo, habang nagmahal ng 20 pesos ang pork chop. Pati ang ribs, nasa 320 pesos na ang kada kilo. Ang manok naman mula sa 160 ay tumaas ng bahagya, 180 pesos na yan ngayon. At ayon sa ilang mga mamimiling nakausap natin, mas gusto raw nilang bumili ng isda dahil mas mura raw ito di hamak kumpara naman sa baboy. Naobserbahan din ng mga ilang mga tindero dito at mga tindera na mas marami na rin ang bumibili ng isda ngayon habang papalapit na ang Holy Week. Maui, paliwanag ng ilang mga nagtitinda rito, mas mura yung benta nila ngayon dahil mas mura rin daw yung nakukuha nilang presyo mula sa mga suppliers. Pero kahit na ganun pa man, paalala ng Department of Agriculture na posibleng tumaas na ang presyo ng mga isda pag nagsimula na ang Holy Week sa Lunes Santo. Nah. At yan ang latest mula dito sa Barangay. Ibig sabihin, pasamantala lang pala yung pagbaba ng galunggong, bangus, tilapia. Yun lang po yung bumaba ng 20 pesos. Di ba mga katambay, hindi naman lahat ng isda. Di ba? Bangus, tilapia, at galunggong ng 20 pesos ang binaba. Pero nasa 200 pa rin ang mahigit ang kilo. Ang baboy, 300 plus. Ang manok, 200 plus. Di ba? Nakita niyo po, katambay, ang presyo ng bilihin. Ang pampano, nasa 400 plus. Pampano, pampret. Di ba? Samantalang ang sweldo lang ng pangkaraniwang Pilipino, di ba? 600 sa Metro Manila. 600 pesos. Sa probinsya, mga 400 plus lang. Di ba? Tapos, ano mabibili mo? Isang kilong bangus. Paano pa yung bigas na 60 na mahigit? Di ba? Mamamasahe ka pa. Nako. Tapos, iyan na po ang epekto po ng sinasabing pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. At dumadami na po ang ang mga investor ng ating bansa. Yan na po ang nangyayari po sa atin. Tataas pa. Pagdating po daw ng Holy Week, malapit na. Kaya asahan natin na yung panandalian pagbaba ayon sa balita, temporary lang yung 20 pesos na yon. Halos patatakamin ka lang ng mga sinasabing isang linggo. Pero pagdating itong Holy Week, ginto na naman ang mga presyo niyan, mga tambay. Siyempre, isisisi na naman sa weather yan. Dahil nakita naman natin, di umano, na mga ilang report at interview sa ating Pangulong Marcos. Di ba? Yung pagtaas ng bigas, isinisisi sa weather. Dahil masama ang panahon, ang weather, kaya hindi nakaka-harvest ng maganda ang mga Pilipino. Di ba? Kaya ang presyo ng bigas hindi bababa dahil sinisisi ang weather. Samantala sa kabila nun hindi naman pala lahat ng ang harvest ng mga Pilipino sa Pilipinas, tayo, hindi naman pala nasusuplayan ng buong Pilipino.
maliit na porsyento lang ang nasusuplayan ng mga harvesting ng Pilipino, ating mga farmer. At ang pinakamarami nating kinakain sa ating bansa ay galing po sa ibang bansa. Dahil tayo po ang number one nag-import o nag-export. Diba? Tayo po ay umi-export ng napakalaki na ilan-ilan na metric tons na umusan pa natin ng bansang China na pinakamaraming tao sa buong mundo. Di ba? Tayo number one mag-export ng mga bigas. Pero sa kabila nun, sabi ng Pangulo, sinisisi ang weather. Parang yung weather pa ang nagpapataas ng presyo ng bilihin sa ating bansa. Mga katambay. Nakakatawa lang. Kaya mga kababayan, nakakalungkot po. Maghihigpit na naman tayo ng sintron na wala naman tayong sintron. At syempre, didiskarte naman tayo mga Pilipino, lalo syempre kung tayo naghihirap nga. Katulad ng mga ilang balita, di ba? Hindi na kumakain ng 3 beses ang ating mga kababayan. Imbis na 3, yung iba, ginagawa na lang 1. Isang kain na lang ang ginagawa. Yung medyo kaya pa ng budget, nagiging 2 kain sa isang araw ang ating mga kababayan. Pero sa kabila niya, wala pa ring matibay na programa, solusyon ng ating gobyerno. Kahit napakadalas na magparinig, nagpaparinig na po di umano ang ating Vice President sa kanyang mga interview na yung solusyonan, unahin ang kapakanan, ang pangailangan ng bayan, lalo na sa seguridad, sa nagtataasan, pagkain, gasolina, di ba, pamasahe. Madalas pong nababanggit ng ating Vice President yung problema ng Pilipinas, lalo yung seguridad natin sa pagkain at kawalan ng trabaho. Pero sa kabila nun, ang lagi ipinagmamalaki di umano ng ating pamahalaan, yung mga nakanarating niya na mga bansa na magbibigay sa atin ng maraming investment, mga investor. Yung po ang laging tinuran, mga negosyante, mga magninegosyo. Pero yung seguridad ng pangangailangan natin mga Pilipino araw-araw, hindi po nagiging prioridad ng ating pamahalaan mga katambay. Kaya magtitiis po tayo ng 4 na taon pa. 4 na taon pang pagtitiis na bubulusok hanggat walang matibay na programa ang ating pamahalaan. Dahil nakikita natin ang kanilang programa na ginagawa pa ng 2 taon, yung kadiwa sa pagbibigay ng mga ayuda sa mga probinsya. Yun lang po ang nakikita natin. Saka yung sinasabi natin yung sinasabi nila na ilalapit ang mga farmers sa mga Pilipino, na may mga truck na sila na ang kukuha doon sa mga farmer. Hindi naman makakarating sa atin yon dahil hindi naman buong Pilipinas ay dadala nun. Limitado lang po, di ba? Ilang porsyento lang po mga Pilipino ang mabibigyan nun o mararating yung mga places na sinasabi nila, di ba? Ganon din sa kadiwa, di ba? Yung kadiwa na sinasabi nila, ilan lang po sa Pilipinas ang merong kadiwa. Hindi po buong Pilipinas ay meron. Kaya wala pong matibay na proyekto. At ang laging sinasabi din nila at sa balita, di ba? Intayin ang harvesting, ang tagtuyot, pero meron pa rin kalaban, El Nino. At ang weather, kalaban ng El Nino at ang weather. Kaya huwag tayong umasa, mga katambay. Kaya tis-tis lang po, talagang gano'n, may awa ang Diyos. Talagang gano'n po talaga. Hindi pa priority ng ating Pangulo natin sa ngayon ang seguridad na mapababa pa ng mabilis ang pangailangan nating mahirap. Kaya nakakalungkot po. Talagang, ay nako, Pilipinas, bagong Pilipinas, di ba? Yun lang po mga katambay, ang nakakalungkot na balita, taas-baba. Ay na lang. Tapos, parang tinakam ka lang sa pagbaba ng 20 pesos ng bangus, tilapia, galunggong. Pero sa kabila nun, bulusok na naman. Yun lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa ating mga bilihin sa ating bayan. Muli po, siyempre, nag-iwan po na mahalin natin ating bansa, hindi sa gyera. At siyempre, tis-tis muna tayo, may pag-asa pang makabawi tayo muli. Paalam! Bye-bye!